let us go ahead sa ating financial education ngayong araw na to. Last week, binasa natin sa inyo yung Proverbs 22 and sinabi ko sa inyo na actually basahin sa bahay niyo. Binasa niyo po ba? Yan yung problema. Sinabi ko sa inyong basahin, hindi nyo binasa. Yung Proverbs 22, ang daming nakasulat doon na malalakas na turo. Actually, meron doon around 30 Proverbs, 30 na kawikaan, 30 na turo, mga praktikal na bagay na tutulong sa inyo. Last week, if you remember, sinimulan natin yung sa Proverbs na nakasulat doon na sino man daw yung may pangunawa, anong ginagawa niya? Umiiwas sa panganib. Pero sino man daw yung hangal, yung mangmang, anong ginagawa niya? Sumusuong sa panganib. Kaya, napapahamak. And then, yun pa lang, isang malaking teaching na. So, yung panganib nandyan, pero kung matalino ka, iiwas ka. Kung bobo ka, dederecho ka, mapapahamak ka. And then, bigla niyang tinuro yung sa utang. Remember? Sabi niya na ang mga nangungutang ay alipin. Alipin ng mga. So, yung katuruan na yan, hindi galing sa pastor. Pag sinabi ko sa inyong huwag kayong mangutang, huwag niyo sabihin, grabe ka, hindi mo alam yung buhay. Hindi ako ang Biblia. Gusto mong gawin, gusto mo, problema mo. Ang tinuturo ko lang sa iyo kung anong nakasulat sa Biblia. Biblia rito yan, Biblia mo yan, pwede kang maghanap ng saan mang Biblia. Yon ay nandun, nakasulat doon. Na kapag ikaw ay nangungutang, kung ikaw ay may pag-uugali na mangutang, alipin ka. Sinabi ko na sa inyo yan. Kasi ang problema ay yung utang na loob, hindi yung pera. Utang na loob. Yun ang problema dyan. Okay? So, yun yung nasa Proverbs, binasa natin. Sabi ko sa inyo, basahin niyo po. Lalo na sa Tagalog. Ang daming turo doon, my goodness. Kasi kung maghihintay kayo sa akin ituro lahat yan sa inyo, every week lang, matatagalan tayo. Matuto kayo magbasa, okay? And meditate sa bahay ninyo. Right? Proverbs 22. But then, sa parehong chapter, dun ko uli kukunin yung turo for today. This time, ano namang sinabi niya? Huwag kang mangangako para sa utang ng iba, ni gumarantiya para sa kanya. Kapag hindi ka nakabayad, hindi ba't kukunin pati higaan mo? Yan ay nasa verse 26 at verse 27 ng Proverbs 22. Narinig na ninyong sinabi rin namin, tinuro namin, huwag kayong maging garantor. And again, may mga tao na hindi nakakaintindi. Sinasabi na, yung mga tinuturo niya, hindi doable yan. Kasi sa buhay ngayon, ang dami mong mga filosofing butas. Dami mong mga kaalaman na walang kwenta. Kasi sa Biblia, sinasabi, huwag kang mangako sa utang ng iba. Huwag kang gumarantiya, para mas malinaw. Huwag kang gagarantiya para sa kanya. Huwag. I know na dapat tayong maging matulungin. Ang mga Kristiyano ay matulungin. Pero you need to understand, merong tamang paraan ng pagtulong at merong maling paraan ng pagtulong. For example, dito sa church, pag nagpupunta po kayo dito, masasabi niyo po bang natutulungan kayo? Every time pag nagpupunta kayo, nakakatanggap kayo ng tulong. Nagbibigay kami ng pera sa inyo? Nagagarantor kami para sa inyo? Pero natutulungan namin kayo. So ang tulong, hindi lang yung garantor ka. You see, marami po sa mga tao, lalo na pag ng ibang bansa, na feeling nila, ang maitutulong lang nila, pera lagi. Kaya kapag merong may sakit sa Pilipinas, for example, ano agad ang nasa utak? Pera. Bakit hindi prayer? You don't believe in prayers anymore. Hindi na. So, ang solusyon na ngayon, dun sa merong may pera na. Diba? Pera na. Nung hindi ka pa nangingibang bansa, kapag ka merong may sakit, nagpe-pray ka pa. Pero ngayon, nakapunta ka sa ibang bansa, pag merong sakit, punta ka agad sa Prime, punta ka agad sa utang ka agad. So, naging solusyon para sa maraming tao, pera. To the point na yung iba sa kanila nangangako pa sa utang ng iba. And they think, sa utak nila, they think ako ay nakakatulong. Na hindi ka nakakatulong.
Nilalagay mo yung sarili mo sa alanganin pagka ikaw ay nangangako para sa utang ng iba. Pero pastor, ano ko yung kapatid ko yun? Kapatid mo, hindi ikaw. Bakit mo ilalagay yung sarili mo sa alanganin? Mahal ko. Okay, so subukan mo. Tingnan mo kung ano mangyari. How many times may mga istorya tayo? Tinulungan mo yung tao, pagkatapos mong tumulong, nawala siya. Ngayon, ikaw yung nasa alanganin. Kasi sa isip-isip mo, pag itong taong to tinulungan ko, dadating ang araw, tutulungan niya rin ako. Yung mga butas na yan sa utak mo, dapat mong takpan. Okay? Kasi pag hindi mo tinakpan yung mga butas na yan, tutulo dugo dyan you know? Lagi ko naririnig yan, kapag ikaw tumulong sa iba, tutulungan ka rin yan. Kapag ikaw naman nangangailangan, tutulungan ka rin yan. So tell me, marami ka nang natulungan, tell me. And then, tinulungan ka? Tinulungan ka? My goodness, kailangan kayong magising. Magising kayo. Magising kayo sa katotohanan, my friend. Sinasabi ko bang huwag tumulong? No. Hindi ko sinasabi yun. Tumulong kayo kapag meron na kayong kayang itulong. Sobra-sobra. Tutulong ka lang mula sa bagay na hindi maglalagay sa alanganin. Okay? Kung ikaw ay may sobra-sobra, wala kang utang, maayos ka na, sobra-sobra, gusto mong tumulong, walang problema, tumulong ka. Pero ngayon, may butas ka pa, ang dami mo pa, nasa alanganin ka, hindi ka pwedeng makatulong, hindi pa. Ang problema ng iba sa inyo, kaya hindi mawala-wala yung problema nyo sa finances kasi sinusubukan yung mangako para sa utang ng iba. Ngayon, ganung ikaw pa may problema. Hindi pagtulong yan. Listen, kabubuhan yan. Hindi pagtulong yan. Tumulong ka, yes, kapag kaya mo nang tumayo. Lagi nating sinasabi, for example, may nalulunod doon, gusto mong iligtas, dapat marunong kang lumangoy. Dapat kang marunong lumangoy. O hindi. Kung hindi ka marunong lumangoy, anong mangyari? Una ka. Papunta ka pa lang dun sa, huwag ka mag-alala, andyan na ako. Tapos siya pa nabuhay, ikaw. Ikaw yung nilibing ngayon. Ito na mo. Hindi ka pwedeng tumulong kung ikaw ay nasa alanganin pa, my friend. So I understand. Hindi ko naman sinasabing huwag kayong tumulong. Kaya nga kayo nagpunta sa ibang bansa ay para makatulong sa family niyo. But please ask yourself, kaya mo ba talagang tumulong na? Kaya na. Kasi kung ikaw may mga utang pa, may mga ganito pa, ganyan, wag muna. Wag kang sumagot sa utang ng iba. Yung iba sa inyo, ginagamit yung pangalan nyo at pinapabayaan nyo. Sa Pilipinas, sabi nila, utang ako. Yung kapatid ko, siya magbabayad. Nasa Hong Kong yan. Siya magbabayad. Right? And ikaw, okay ka lang ng okay. Anong ginagawa mo? Sinasaway mo itong sulat na to. Itong nakasulat dito. Kasi anong mangyayari kapag sumagot ka, kapag ka nangako ka sa utang ng iba, gumarantiya ka sa kanya. Kapag hindi ka raw nakabayad, hindi ba't kukunin pati higaan mo? Anong ibig sabihin yan? Even pahinga mawawala sa'yo. Kasi ngayon ikaw malalagay sa alanganin. How many times ikaw nga yung tumulong, tapos nung hindi bumalik yung expectation mo, ngayon ikaw yung sinisingil, ngayon hindi ka makatulog. Wala kang interest matulog ngayon. Kasi ang gulo ng utak mo, ikaw na yung tinatawagan. And then lalapit ka ngayon sa akin, Pastor, may kasi tinulungan ko, tapos ngayon ako tinatawagan. Ilang beses nating narinig yan. Wala silang problema sana. Pero dahil sa gumarantiya sila, ngayon sila yung tinatawagan, tapos ako tatawagan ngayon. Pastor, paano na? Ang hirap, Pastor, ang hirap. Ano dapat kong gawin? Kahit tulog, nawawala. Yung higaan, inalis sa kanila. Totoo yung nakasulat sa Biblia. Pag ikaw yung taong mahilig gumarantiya sa iba, kahit pahinga tatanggalin sa'yo, nanakawin sa'yo, hindi ka makakapagpahinga. Ikaw yung guguluhin. Huwag kayong sumagot sa problema ng iba. Sa church, tinutulungan namin kayo, pero never kaming magiging guarantor para sa inyo. Bakit? Kasi, of course. Pastor, hindi nyo kami mahal. Kung hindi ko kayo mahal, hindi ko kayo pagsasabihan. Probably, wala dito sa Hong Kong na mas may interest na mahalin kayo kesa sa amin. Mahal na mahal namin kayo na sinasabi namin yung totoo. Tinutulungan namin kayo, pero
hindi kami guarantor para sa inyo. Bakit? Kasi hindi tama yun. So kayo na mahilig mag-guarantor, kayo na mahilig maglagay ng pangalan niyo. Actually, hindi lang yan sa mali. Actually, sa maraming kaso, illegal pa nga yan. Hindi lang mali. Yun pa lang sana matakot ka na mali. Pero in many cases, hindi lang mali. Yun ay illegal. Kasi ibibenta mo yung passport, hindi ibibenta, sasanla, did you know yan ay illegal? Did you know hindi yan pwedeng gawin? Sasanla mo passport mo, anong nasa utak mo? Paano yan kapag kailangan i-renew yung yung contract mo? Asan passport mo? Tapos iiyak-iyak ka ngayon. Gamitin niyo po yung mga utak ninyo. Bawat isa may utak, di ba? I think so. Tingnan mo nga yung katabi mo, tanungin mo, tanungin niyo kung gising pa, tanungin niyo kung gising pa. Gising ka ba? Okay. So, gamitin po ninyo yung utak ninyo. Huwag kayong sumagot sa utang. Huwag nyong isanla yung passport nyo. Huwag nyong isanla yung mga papel. Hindi inyo yan. Illegal pa yan. Illegal yan. People, tinuturuan natin kayo. I really hope may the Holy Spirit open your understanding about this. Kasi marami sa inyo, kayo gumagawa ng sarili niyong problema. Sumusuong nga kayo sa panganib, tapos napapahama kayo. Itigil niyo yung drama ninyo na ako sasagot, ako gagarantiya, porkit ano ko yan, kamag-anak ko yan, kaibigan ko yan. Regardless, hindi ako ang sasagot para sa'yo kasi problema mo yan. Pwede bang tumulong? Sure, kung talagang kaya mo nang tumulong. Tutulong ka kung hindi ka malalagay sa alanganin. Pwede kang kung talagang maayos na. And even then, you have to see. Kung pwede pa, kung gaano kalaki yung itutulong mo, you have to think. You have to really think. Kasi marami sa inyo, masyado kayong pabaya. Binibigay nyo lahat. Pinapadala nyo lahat. Saan nyo natutunan yan? Sa impyerno. Impyerno nagturo sa inyo yan. Pinapadala nyo lahat. Anong kabubuhan yan? Ngayon, pag pinadala mo lahat, ikaw walang kahit ano, tapos andito ka, pag anumang maliit na emergency, mapipilitan ka ngayong umutang. So ngayon, lalong lumaki yung problema mo. And dahil sa kabubuhan mo, pag may natanggap kang sahod, pinapadala mo pa rin, hindi ka pa rin natuto. Tingnan niyo po yan. Pipo, gising. Yung iba sa inyo nakaganyan. Gising. Huwag kayong gumawa ng problema. Wake up. Kapag yung katabi nyo, hiningi ID mo. Sabi mo, no, hindi ako, ba't ako hingi ng ID? Pag may, pahiram naman ng ID mo, picturean natin, tatanggap kang ayuda, lolo mo. Ang ID nyo, listen, ang ID mo, ID nyo. Huwag kayong kumagat dun sa mga picturean natin, bigyan kayo ng ayuda, 500, picturean. Ikaw naman, ingot-ingot. Sige, ito. Ngiti-ngiti. Picture, right? Yon ay krimen. Pag na-involve kayo sa mga ganyang sistema, money laundering na ganyan, problema mo yan. Sinabi na natin sa inyo, okay? So, ano uli? Pakibasa yung nakasulat. Huwag kang ni gumarantiya kapag hindi ka mawawalan ka kahit pahinga na nakawin sa'yo. And may God open your understanding regarding this. Kahit na gustong-gusto nyo tumulong, wag po kayong tumulong. Hindi tama yun. May tamang paraan sa pagtulong. Pero wag na wag yan. Wag na wag yan.